gumala sa malawak na karagatan. Bitbitin na ang spear gun at ibang kagamitan. Sisirin ang kailaliman, tuklasin at hangaan. Bahura na makulay at mga istang kumikinang. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. Mahirap man at malalim, ito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalanggoy. Piliin mong maging parehas ang paraan. Sa mga taga-Ikusin, dito muna kami maglalambad. Tambay muna, tambay. Kami. Pwede na kami. Kung yung kilay na ginagawa. Okay, maya-maya mga lods, laot na kami. Habang high tide pa. Pa-low tide dito, pero baka makayari kami. Mag-ihaw kami mamaya. Alright. Dito kami kakain mamaya. Five! Abante! Naman sa ano, hindi po sa... Ay, kung ano to, taulog! Deep fishing. Abante! Ay, ko nun! Yan, okay, sa yan. Tara! Kami mga kamuslog! Uy! Uy! Ay, mampay ko! Ang oras alas 9 na. Kita ko. Kabuklog pa lang. Dala natin ang reserva na battery para kung sakali malubat ang battery mamaya. Nah, wati natin na kayo, brother. Punong ta dyan, oh. Ito na yung dalawa. Bali, 7 kami. Alright, abangan nyo mamaya, mga loads. Start. Good day mga lods, isang uri ng adventure na naman ang magaganap sa araw na ito. Lambat fishing muna tayo kasama yung mga tropa dahil nagkaayaan. At samahan natin ng konting spear fishing. Hindi ko na nga pala nalagyan ng voice over yung nauna akong na-upload mga lods, kasi naalanganin na ako, halos 6 na araw na hindi na ako nakapag-upload. Kaya pinilit ko na may upload kaagad yung nauna kong video. Nagkataon din kasi mga lods na sunod-sunod yung naging fiestahan, kaya nabisi tayo at no dive din ng ilang araw mga lods. Kaya pasensya na ulit kayo. Pero ngayon ito na ulit tayo mga lods, kahit medyo pause pa, pero pilit natin na i-voice over para maihatid ang magandang kwento sa adventure ngayong araw na to mga lods. Kaya tuloy-tuloy tayo mga lods. At ito, umpisa na kami ng pagtatamba mga lods. Ito yung style ng pag-net fishing dito sa lugar namin. Grupo kami mga lods at nakahilira, at bawat isa ay lumalangoy papunta sa lambat para mabulabog yung isda at babangga na rin sila sa lambat. Yung iba naman mga lods ay nasuot sa mga corals, kaya may dala kaming flashlight at saka maliit na pana para kahit na sumut sila sa butas ay makukuha pa rin namin. Ito mga lods, ang paraan namin dito. Medyo malayo, nandun pa na ba? Hanap buhay na rin to dito mga lods sa lugar namin yung ganitong uri ng paglalambat.
Medyo mahirap nga lang mga lods dahil mano-mano talaga ang sisisirin, lalo na pag ganito na triply na lambat. Mahirap tanggalin sa mga corals. Unang sumisid nga pala ay si Brother John Mark at hindi tumagal sa ilalim mga lods, umahong kaagad. May nakalimutan daw sa ibabaw kaya ayun, nagmamadali pa itaas. At hawak-hawak ko na nga pala dito mga lods ang spear gun dahil nandito kami sa malapit mismo sa spot kung saan ako naghahunt. Kaya habang kinukuha ang lambat na to sa corals at inaangat nila, nang makaahon nga ako mga lods ay tinungo ko na ang bahura kung saan ako maghahunt at spear fishing muna. At nang makarating sa bahurang ito mga lods, sa ibabaw pa lang nakita ko na ang buntot ng grouper na ito kaya dali-dali akong bumaba at tiningnan ko dahil nakasilong lang. Natira ko naman mga lods ito pero alanganin yung naging patama, nasa may bandang tiyan kaya napakanipis na posibilidad na makuha kaya ayun mga lods, nakapuni talaga. Mahigit 3 kilo na rin sana ang grouper na yun mga lods kaya malaking panghihinayang dahil mamamatay din naman yun. Nawasak yung sa may bandang tiyan niya. Kaya ahon na lang mga lods dahil wala nang magagawa doon at malayo ako sa bangka para kunin yung flashlight. Kaya nang makaahon ay ibinalik ko na yung shafting sa barrel at tinawag ko na rin ang bangka para bumalik sa net fishing. Sayang. Papulit. Baraka. Patay din yun. Alright. Sayang yung marble grouper. Balik muna sa lambat. Nakapulit yung marble grouper. Sayang. Nang makarecover mga lods at nakabalik na yung ating lakas, ito tinulungan na natin sila na tanggalin yung lambat sa nakasabit sa corals. At ito nga pala mga lods ang mga nahuli ng lambat sa unang area namin. Ito yung ating kabady. Halos dalawa lang kami na nainisi dito mga lods, pero ito medyo malalim na rin ang nasisisid ng isa na to. At maaasahan na rin ang hold breath na kabady ko na ito mga lods pagdating sa mga ganito, lalo na sa paglalambat. Minsan din ay sa night dive tumitira, kaya nahasa ang tindi ng determinasyon lalo na sa dagat. Alright, ayaw pa kasing matuto ng day dive spear fishing.
Ganito makalapat sa corals ang lambat na triple layer mga lods. Ang hirap tanggalin mga lods, lalo na kung ang sinabit yung mga maliliit na tansi. Kailangan mo talagang dandahanin dahil mabilis lang maputol at sayang naman yung lambat na mapupunit. Kaya dahan-dahan lang ang pagtanggal sa mga corals. At ito naman mga lods ay naunti-unti namin kahit na nakakapagod. Kailangan lang talagang pagtiyagaan. Iba't ibang uri ng isda mga lods ang pwedeng mahuli ng trip line na to. Pero karamihan naman mga lods ay yung sakto talaga sa kanyang sukat. Mahaba nga pala ang sukat ng lambat na gamit namin ito mga lods. Halos nasa 600 meters ang haba nito. Kaya matagal bago maiangat lahat. Kaya minsan mga lods ay naabot kami ng 2 o 3 oras para maiahon lahat ng lambat na to mga lods. Compressor ka pala nadara. Uy, kaya compressor. Ano masabi mo kaibigan? Ayun na. Wala ka na masabi. Anong masabi? Wala tayong huli, kabuklo. Ay, ubuhin na kan. Compressor ko kabuklo. Hindi nga, ano rin, good tayo. Mahirap ang pagtanggal ng isda dito sa reply. 3 layer ng lambat. Pero Marami pang nakakawala. nakakatulog pa to. Alright. Kasama na to sa hanap buhay. Maraming gusto mag-ulam. Salin natin yan. At ayun na nga, nang natapos naming may angat lahat ng lambat, pinauna na namin si Pari para maihatid yung mga isda at may luto na. Mag-aalas 11 na rin kasi yan mga lods. Eto na nga pala ulit mga lods, ang pangalawang paghagis namin ng lambat. Habang inaantay na maluto ang isda, eto na pagplanuhan namin na ihagis ulit. At ito, kailangan mo nga talagang sisirin at habulin ng isda para yun, mapirsa sila na lumapat sa lambat na ito. At ayun nga mga lods, nangyari naman. Masira ko ta. At ito na nga mga lods, hinaangat na yung lambat dahil tapos na yung habulan sa mga isda. Ang oras na yan mga lods ay mga alas 11 pasado na rin. Kaya gutom na rin dyan mga lods ang buong tropa.
Sadyang binibilisan na namin mga lods ang pag-angat ng lambat na to dahil gutom na at yung mga isda sa tabi na lang namin tatanggalin. Marami-rami din ang nahuli namin sa pangalawang laglag na ito ng lambat mga lods. Kaya hindi pwede na dito pa namin sa dagat tatanggalin yung isda. Alas 12:03 na, pero nakapagluto na doon. Ano? Diyan kami kakain. Pero ang bangka namin malulunod na oh. Ha? Puno na ng tubig. Bawasan natin. Wala kami panlimas. Nandun sa isang bangka. Ay! Dalawang kamay. Uy, happy birthday! Ganda po trip kami. Pansit pa oh. Kain muna, kain. Gabaw. Sarap ng buhay. Sabaw, pansit. Taragbago, rabbit fish. Nahiluhan. Banat. May pa dyan, ma? May hilo ka dyan. Ano? Taba niyan. Sinabawan. Pansit. Ano? Bawi ang pagod. Matinik to mga lods. Mahirap na baka bumara. Hinong ng isda. Dito na namin tatanggalin kasi tanghali na kanina. Yan o, alas 12:30 na nga. Katapos lang kumain. Tanga yung mga butiti. Oh. Hiling naman kayo ito di Rupin. Para hiling ka kayo ito, nakabrief ka duman. Dahil na nga, dahil nagduman si Rupino sa ano ah. Nagdihan ka sudlo. Bukan. Kapalo, kung ito nga maubo. Diba sudlo? Kapupulo, pasok na. Wala nang turag. Pasok kan. Turag bago. Balik dagat na naman nga pala mga tropa mga lods pagkatapos makapagpahinga. At ito na ulit ang pangatlong hagis namin ng lambat na ito. Mas dumami nga pala ang nahuli namin dito mga lods, pero marami din ang mga sumut sa butas, sumiksik sa mga corals, kaya nawili kami na mamana. Yung iba kasi na isda hindi na sumasampa sa lambat, bumabalik na lang sila, at kung saang butas na pwede sila sumut, nandun sila mga lods. Kaya hinanap namin isa-isa at nakabawas naman kami sa mga sumut sa butas mga lods. At malalaki pa yung nadali namin dito mga lods.
Ay, nasa. Pwede ko ah. Ay, may isa pa daw. Wala din silang kawala mga lods dahil may flashlight, kitang-kita sila sa loob ng butas. Kaya kahit saan sila sumuot mga lods basta't maabot ng liwanag, mayayari talaga. Shoutout muna pala natin yung mga masugid nating taga-subaybay, mga silent viewers pa rin. Shoutout ko muna pala yung mga taga-Antipolo na palaging nanonood ng mga videos, lalong-lalo na pala kay Tio Tating ng Kabangan, Barangay Usiao. Alright, thank you po. Shoutout from Bacoor, Cavite, Reynaldo Kalinisan. Shoutout sa iyo dyan, Lods. Wilmar Sueta from Gimaras. Alright, ang layo nito. Edwin Matiga, Sorsogon Espero naman to mga lods. Yan sa mga Sorsogon Espero, sa mga kabro natin, dive safe palagi mga lods, lalong lalo na sa mga tropa natin na night dive. Yun, sobrang pag-iingat dapat pag night dive man o day dive. Dapat palagi tayong mag-iingat. Nagasipanan ko! Napagiling ko sa ira, kadakula. Bahan sa ruwan, duwan! Napisa.
Ano yung sa luwas sa kugita? Martinig sa luwas. Pahigot. Payo. Dali kumata. Kenapa mata? Ano matakan? Pagwal apa busog ko, hati ko at. Shout out again, watching from Cavite ulit. Salvacion Ibio kay Tia. Alright, laging watching to. Marcito Bernaldez. Tsaka sa Villegas Brothers. Ha, tara. Ang oras alas 3:23. Balik. Nakakapagod na rin. Alas 3:23. Alright. Thank you. Shout out from Oriental Mindoro, Roland Salonga, Joel Bael. Ayun, shout out. Ali Punos, watching from Zamboanga City. Giovanni Balaran, kay Oragon Tracking TV. Alright, shout out po sa inyong lahat. John Marilaya, Davao de Oro, Spiro. Shout out sa inyo mga bro. Ano? Sugita. Yung tinira kanina. Meron pa to. Tatanggalin mamaya. Shout out na rin from Ragondon, Cavite, Jeffer Chris Sahines. Shout out na rin kay Willie Mandrano ng Antipolo City, Talisig Family ng Consolacion, Cebu, Alberto Pantino ng Rapu-Rapu Albay. Alright, shout out po sa inyong lahat mga lods. Ang pinapalo para lumabas yung ata. Yung katas. Ganyan magluto sa amin. Pinapano muna. Oo. Pinikpikan po kita. Ang tawag dyan, pinikpikan po kita. Ano yung pasabi ah? Ayun.